Alright, wag na Okay. natin patagalin pa. This is our second question and answer portion para Yes. kumanin po natin yung ating pong top 5 na papasok sa ating final round. So, Again, our gown is 20% talent, 20%. Ang ating Q&A ay 60%, a total of 100%. And of course, ladies, I want to remind you all na after this, pag kukuha natin ng top 5, back to zero tayo ulit. Yes. Miss Nicole Budol, please stop. You may now pick your question and good luck. Ayan. Okay, your question is, sa paglahok mo sa ganitong patimpalak, ano ang mas matimbang? Corona o kaibigan na iyong katunggali? Again, sa paglahok mo sa ganitong patimpalak, ano ang mas matimbang? Corona o kaibigan mo na iyong katunggali? Good luck, Miss Erlene. Can I have the question again? All right, this is the very most crucial part of the pageant where the intelligence will be judged for 60%. And now, ladies and gentlemen, allow me to answer that question using our vernacular language. If ever that I'm speaking in English, please allow me to do that. Because the best way that I'm going to do right now is to simply express what is the question that all about. And I am here again to express and never to impress. Ang katanungan po ay sa paglalahok ko sa ganitong patimpalak, ano ang mas matimbang? Corona o kaibigan na iyong katunggali? Sa ngayon po, wala po akong kaibigan na katunggali ko. Kaya kung sasagutin ko po yung inyong katanungan ng prangkahan, kung prangkahan, malamang, tsak, corona po ang pipiliin ko. Pero, kung titignan po natin ang mga paraan at ang mga oras na itong ako'y sumasali na patimpalak, nandyan po yung tinatawag nating pakikipagkaibigan. Ako mismo, may kaibigan akong sinasali at lumalaban kami para sa corona. Ngayon, ano ang mas matimbang? Ang corona o ang kaibigan? Pag tinimbang mo sa timbangan, ang corona, malamang 2 kilo, 1 kilo. Ang kaibigan, tao yan, malamang 20 kilo pataas. So, mas matimbang ang kaibigan, di ba? So, ang pipiliin ko ngayon na mas matimbang ay ang aking kaibigan laban sa corona. Dahil naniniwala po ako, ang corona po sa ilang buwan, ilang taon, masisira, mawawala. Pero ang kaibigan ko ay mananatili hanggang sa aking pagtanda. Ang corona po, pag-aagawan po yan. Malamang 8 kaming maglalaban ngayon. Pag-aagaw-agawan namin yan. Minsan po, ang nagiging dahilan ng pagkakasira ng kaibigan ay ang pagkuha ng corona. Di po ba? Ngayon, kung iisipin po natin at isa sa puso, ano nga ba ang mananatiling matimbang? Again, ito po ay ang kaibigan, hindi kailanman ang corona. Ang koronang puputong sa aking ulo ay magsisilbing daan na ako ay panalo ngayon. Pero ang kaibigan ko at mamumuong pagkakaibigan namin sa backstage ay mananatili simula noon, ngayon, at magpakailanman. That is the essence of my answer. Follow me if you think I'm right. Correct me if you think I'm wrong. Judges, if you need more clarification, I'm at the backstage. Let's have a crappie, or maybe let's drink Red Horse together. Let's cheers for another year. Thank you so much. Thank number 7, Miss Harleen Budol. Budol. Miss Pepsi Paloma. Alright, huwag na natin patagalin pa. Miss Sanya Lopez, good luck. You may pick your question. Pakiabot kay Nanay Jewel after. Good luck. Okay. Ano daw? Mamaya. Okay, your question is, paano mo maipapaliwanag ang kulay ng bahagahari sa isang bulag? Again, paano mo maipaliliwanag ang kulay ng bahaghari sa isang bulag? Marahil sa pagkakataon pong ito, ang katanungan sa akin ay kung paano ko maipapakita o maibabahagi sa isang bulag ang kulay ng isang bahaghari. Ngayon ako po ay naririto sa inyong harapan upang ipakita ang tunay na kahulugan ng bahaghari. Kami po ay tumatawa, tayo po ay nalulungkot. Ngunit paano ko nga po ba ipapakita sa isang bulag ang bahaghari? Sa simpleng pamamaraan, sa pagyakap,
sapagkat nais kong damhin ang tunay na pagmamahal ng mga membro ng LGBT na tinatawag nating bahaghari, sapagkat naririto ang iba't ibang emosyon na sinisimbolo ng bahaghari, tulad ng isang dilaw na nagsisimbolo ng kasiyahan at ang pula sa pagmamahalan at iba't ibang uri ng emosyon na nabibilang dito sa ating mundo na sinasagisag ng sinasabi nating bahaghari. Maraming salamat po. Thank you, candidate number 3. Next candidate, Thank you candidate so number much, Miss 12. Sanya Lopez. Now, let's have candidate number 12. Gazini Yes. Ganado. Miss Gazini Ganados. Miss Gazini, anong preparasyon mo para sa gabing ito? Actually, sobrang tagal ko pong hindi kumontes. Ngayon na lang po ulit. Kaya medyo na-pressure po ako. And yung preparation ko lang po is kung paano po yung ginagawa ko kung paano yung dati ko lang din pong ginagawa pag kumukon. Ayan, So, napakapayat ngayon niya, lang no? ulit, ang ganda ng katawan niya. You may not be the most beautiful girl among the other contestants, but you are The sex. the sexiest. Tsaka pinakamagandang buhok na natural. Oo, yes. Para siyang model ng Sunsilk. Oo. Anyways, good luck, girl. Bunot ka na. Dito ho tayo sa gitna. Pagilid na tayo ng pagilid. Ayan. Baka gusto niyang tumagi kasi sa gilid. Ako naman. Go, Sige, good luck, Miss Gazini. Ito ang question mo, Miss Gazini. Bilang parte ng LGBTQI+ community, paano mo mapagmamalaki ang kasariang iyong pinili? So, okay. First and foremost, I would like to say that in every question, there will always be a perfect answer that we can give. But as much as I know as a candidate, we are just giving our own opinion. So for me, the perfect answer per question is being true to yourself and answer a question comes from the heart. Because heart will always speak louder than our mouth. Bilang isang parte nga daw po ng LGBTQ community, paano ko pagmamalaki ang aking kasarian? Simple lamang po, sa pagsabi sa lahat ng tao na wala pong mali ang maging isang bakla at maging parte ng LGBTQ community. Because we should always remember that no one has a privilege by God to discriminate one another. But we should always remember that God is created us to love, respect, and accept one another. So to fight those challenges, to fight those discrimination that we are experiencing LGBT, all we have to do is just stand proud and prove them that they are wrong and prove them that for who you are. Because always remember that at the end of the day, happiness is a choice and we don't live just to please everybody. Dahil lagi po nating tatandaan na anuman po ang kasarian mo, anuman po ang pagkataong meron ka, lahat po tayo ay pantay-pantay na nilikha ng ating poong may kapal. Because we should always remember that what you do to yourself will always dies with you, but what you do to humanity will definitely remain in its eternal. So we should always be good and kind to one another despite of their gender. Because until we are drinking the same water, eating the same food, we are all the same. And that would be all. Thank you so much. All right. Thank you so much, candidate number 12, Miss Gazini Ganado. Thank you so much. Thank you, Gazini. Now, move forward, candidate number 8. Si Aling Perla. Oh, pansinan tayo ng mali sa katawan. Gora. Alright, so kamusta ka? Kinakabahan po pero lalaban. Pero bago po ako sumagot, gusto ko po sanang batiin yung mga yung kapatid ko na nanonood ngayon sa live ng Transpans na nasa Saudi, yung mga kaibigan mo dyan. Hello! Ano yung kapatid mo, babae, lalaki? Trans din po. Trans din. Oo, kapatid niya si Kiki Nat. Si Kiki Nat. Yes. Si Mondehar. Oo, si Mandehar. Yes. So, good luck, girl. Ayan. Go. Bunot ka Bunot na. Pakibigay Si kay Mami Jewel Jewel. na. Ayan. Okay, Good your luck. question is, ano ang pagkakaiba ng salitang respeto sa salitang paggalang? Again, ano ang pagkakaiba ng salitang respeto sa salitang paggalang? Thank you so much for that very mind-boggling yet interesting question. So, ang tanong po na naipatong sa aking balikat ay ano daw po ba ang pinagkaiba ng salitang respeto at paggalang? Pag sinabi po nating respeto, ang respeto po ay hindi hinihingi.
Tandaan natin yan. Ayan po ay makukuha mo kung paano pamamaraan ng pamumuhay meron ka. May mga bakla na kaya hindi nire-respeto dahil sa kanilang mga ginagawa. Ano naman po ang kahibaan nito sa paggalang? Simple lamang po. Kung iisipin nating mabuti, ang paggalang, pag sinabi natin ang salitang paggalang, ang unang papasok sa ating mga kukote ay ang ating mga magulang. Mga magulang na siyang nagluwal sa atin, dinala tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan. Dinala tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan. Yun po ang pagkakaiba ng respeto at paggalang. Pero, hindi kailanman dapat kayo mamili sa dalawa. Dahil parehas dapat yan in-earn ng bawat isa. Bilang isang bakla, I know, for I believe that we, LGBT, are intellectually capacitated with skills and abilities to definitely conquer whatever life's to offer, because you do not become worthy for what you are, nor for what you have, but you do become worthy for what they have become because of you. Because at the end of the day, what you do for yourself dies with you, but what you do for the others will remain on its external. Judges, my answer might be short, my answer might be long, but if you guys are asking for more clarification and verification regarding to the answer that I've stated tonight, call me. I'm always free over a cup of coffee. Thank you. Alright, thank you so much, candidate number 8. Good luck, mag-relax ka na sa likod at naitawid mo ang iyong Q&A for our top 5 question and answer. Now, let's call candidate number 1, Miss Solen Yusaf. Ayan. Go. Okay. This is your question, candidate number 1. Kung ika'y papipiliin, mahal ka o mahal mo? Uulitin ko. Kung ika'y papipiliin, mahal ka o mahal mo? Thank you for that question and good morning, everyone. Good morning, judges, number 1 to 5. If I were to have an option, if that is the person that I love or the person who loves me, hayaan niyo po muna akong sabihin na mahirap at kakailanganin ng mahabang panahon ang mahalin ang isang tao, lalo na kung hindi naman ito gusto ng iyong puso. Therefore, I would like to begin my answer by saying na mas pipiliin ko yung mahal ko. Because after all, I would just like to put it in a simple example. My father wants me to be a man, for I am an only child. That is what someone wants for me. And I myself chose what I want. And that is for me to be who I am and to be part of this beautiful rainbow and umbrella community. And with that, isang simpleng halimbawa na kung ikaw hindi mo gusto ang bagay o ang isang paraan na tatahakin mo, you will have a hard time. You will find it difficult and you will lose your motivation and drive to keep going. Therefore, if you like it, if you genuinely love it, and if you genuinely want to pursue something, you will do everything regardless, no matter what, for you to get what you want. And so, papakita ko sa taong mahal ko ang lahat ng kaya kong ibigay nang sa gayon, ginagawa ko ang bagay na gusto ko at wala akong pagsisisi sa hanggang huli na hindi ko ginawa ang mga bagay na meron akong kakayahan. Dahil ang pagmamahal, hindi pinipilit. Pero pwede nating sabihin, tama na, hanggang dito na lang, move on naman tayo sa iba. Yun lamang po at magandang umaga. Happy Fiesta. Alright, thank you so much, Thank candidate you. number 1, Candidate Solen number 1. Yusaf. Miss Solen? Let's go, Miss girl. Vanessa Raval. Rabal. Alright, Miss Vanessa, bunot ka na ng iyong katanungan at pakiabot kay Nanay Jewel. Good luck. Your question is, kapangyarihan, kalusugan, kayamanan. Sa tatlong nabanggit, ano sa iyo ang mas matimbang at bakit? Again, kapangyarihan, kalusugan, o kayamanan. Sa tatlong nabanggit, ano sa iyo ang mas matimbang at bakit?
Okay po. Sa tatlong nabanggit daw po, ano daw po ang mas matimbang? Kapangyarihan, kalusugan, o kayamanan? Para po sa akin, mas pipiliin ko po ang kalusugan. Bakit po? Sa tingin nyo ba magiging makapangyarihan ba kayo kung hindi kayo isang malusog na tao? Sa tingin nyo ba magiging mayaman kayo kung hindi kayo malusog na tao? Lagi po natin tatandaan na unahin natin ang kalusugan natin sa pangangatawan bago tayo maging mayaman o bago tayo maging makapangyarihan. Dahil sa taglay nating kalusugan, naniniwala ako, lahat yon mararating natin basta't malusog ang iyong pangangatawan. Naniniwala din po ako na kapag meron kang kalusugan at malakas na pangangatawan, mapupunta ka sa may kapangyarihan at kapag nagkaroon ka ng kapangyarihan, pwede kang maging mayaman. Dahil gagamitin mo yung talino mo, yung utak mo upang maging mayaman ka. Nasa sa'yo na lang yon kung paano mo siya didiskartihan sa iyong sarili. Yun lamang po at marami pong salamat. Thank you, candidate number 6. We're down to our last two candidates. Let's proceed. Tuloy-tuloy tayo. We have candidate number 11, Miss Marian Rivera. Burot ka na? And the question is, Candidate number 11, ito ang iyong katanungan. Bilang ikaw, bilang parte ng LGBTQIA+ community, ano sa tingin mo ang naiambag mo sa ating lipunan? Uulitin ko, bilang ikaw at bilang parte ng LGBTQIA+ community, ano sa tingin mo ang naiambag mo sa ating lipunan? Thank you so much to the beautiful and interesting question. The question that was given to me is, bilang ikaw, bilang parte ng LGBTQIA+ community, ano sa tingin mo ang naiambag mo sa ating lipunan? You know what, ladies and gentlemen, standing here in front of you, yes, I am part of LGBTQI+ community, lesbians, gays, bisexual, and transgender. And to be honest, I don't have too much power to have too much contribution here in our society. You know what? There's a lot of the LGBTQI+ community are facing right now. Maraming mga baklang naghihilan pababa, nag-aaway-away. We are in lack of educations, begging love. We are asking the respect, the resiliency of each and everyone. Ngunit naniniwala ho ako na kahit lait-laitin ho kami ng mga tao sa mundong ito, batuhin ng masasakit na salita. Alam niyo ho ba yung naiambag namin sa lipunan ito? Ayun ho yung maging inspirasyon kami. Hindi lang dahil bakla kami. Ayon ay dahil tao rin kami na nakakaramdam at nagmamahal bilang isang tao. You know what? It's really hard to stand up, to be a voice, to be a catalyst of changes. Hindi naman kami nakakasigurado na kapag tumayo kami sa entabladong ito, ay makikinig kayo. Hindi kami nakakasigurado na kapag uwi nyo, ay may kapupulutan kayo ng aral. Ngunit isa lang ho ang sigurado ko, na hindi kayo magpupuyat ngayong gabi kung hindi kayo namamangha sa aming mga bakla. Hindi nyo kami pag-aaksayahan ng oras. Can you really imagine the cash prize, the crown, the platform that what we have? Sa tingin nyo ho ba, bakit kami bibigyan ng ganitong opportunity kung alam nila na wala kaming ambag sa lipunan? Bakit nila kami bibigyan ng ganitong oportunidad kung alam nila na kami ay salot sa lipunan? And indeed, kahit babae, lalaki na nanonood ngayong gabi, pinapalakpakan kami, hinihiwan kami. And that is the biggest contributions that what really happened tonight. Na hindi man ngayon, bukas, tatanggapin nyo kami. Dahil hindi kami bakla, kami rin ay tao na nagmamahal at nasasaktan. Thank you so much. alright, thank you so much, candidate number 11, Miss Marian Marian Rivera Dantes. And we're down to our last candidate. We have candidate number 9, Miss Bea Alonso, a.k.a. Black Darn. Alam mo, Bunot sige, ka na, girl. napakakinis. Go. Hindi, meron yan. Sa iyong opinyon, ano ang mas mahalaga? Edukasyon o diskarte? Again, sa iyong opinyon, ano ang mas mahalaga? Edukasyon o diskarte? Maraming salamat. Especially, sa sagot ko, makinig ang mga kabataan dito.
para sa akin, mas mahalaga ang edukasyon. Dahil pag ikaw ay may edukasyon, matututo kang dumiskarte. Kung saan, matututunan mong mahalin at marespetuhin ang mga magulang mo at magtrabaho at magpursigi habang ikaw ay nag-aaral. Dahil kung ikaw ay didiskarte at wala kang edukasyon, anong knowledge mo sa pagsusulat at sa pagpirma ng mga identity mo? Anong knowledge mo sa pag-apply ng trabaho? Wala akong in-against about without education, pero ini-example ko sa mga kabataan dito na mag-aral kayo hanggat kaya nyo. Dahil para makita nyo na may bukas pa at mahalin kayo ng inyong mga magulang. That's my answer. Thank you.